Magandang araw mga kababayan, mga kaboses. Panibagong araw na naman po mga kaboses sa ating talakayan. Usap-usapan ho ngayon mga kaboses, ito nga hong issue na hindi raw inimbita ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inaugurasyon ho ni US President-elect Donald Trump, mga kaboses. Marami hong nagtataka ng mga Pilipino, na hindi raw, mga kaboses, kung bakit hindi raw inimbita ito si Presidente Marcos ni Donald Trump, mga kaboses, sa kanyang araw ho ng inaugurasyon. Mayroon na bang hidwaan itong Pilipinas o hindi na ba mahal ng Amerika itong Pilipinas? Bakit hindi pinansin ni Donald Trump itong presidente natin, mga kaboses? Marami hong nagsasabi, mga kaboses, na bakit? Bakit nga ba, mga kaboses? Linawin ho natin ang konteksto. Kasi marami po tayong nakikita sa social media, mga kaboses. Ayon ho kay Philippine Ambassador to the US, na si Jose Manuel Romualdez, walang head of state, mga kaboses, ayon ho sa kanya, na opisyal na inimbitahan sa inaugurasyon ng presidente ng Estados Unidos. Wala ho raw inimbitahan ng Estados Unidos, mga kaboses, na kahit na sino na mga opisyal ho, mga kaboses. Wala hong head of state na opisyal ang inimbitahan ho sa inaugurasyon ho ni President-elect Donald Trump, mga kaboses. Ngayon kasi meron ho itong mga kaboses, meron ho itong article ho mula ho sa Forbes, mga kaboses, na Trump invited noong December 13 pa po ito, mga kaboses, 2024. Nasabi ho rito, Trump invited Chinese President Xi Jinping and other world leaders to inauguration. Yan ho naka-highlight ho dyan, mga kaboses. Napakalaki ho ng text na yan. President Xi Jinping and other world leaders inimbitahan ho ni Trump para ho sa kanyang inaugurasyon, mga kaboses. Ayun ho dito, President-elect Donald Trump invited Chinese President Xi Jinping and other world leaders to attend his inauguration next month. His incoming press secretary confirmed, mga kaboses, kinumpirma ho ito, and though the Chinese leader has reportedly declined the invitation, other world leaders could still attend the inauguration, and their presence there would be a historic first, mga kaboses. Yan po yung statement dito sa Forbes na ito, ng mga kaboses, na artikulo ho. Ngunit, ito po yung dahilan, mga kaboses, kung bakit nagtaka yung mga Pilipino sa dami ho ng mga world leaders, mga kaboses, world, bakit hindi nakarating o walang dumating na invitation ho sa ating presidente po na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yan ho yung mga tanong, mga kaboses. Bakit kahit nga yung kalaban nila, mga kaboses, na China, inimbita pa, bakit yung Pilipinas, mga kaboses, na talagang dikit na dikit sa US, hindi pinansin? Kaya doon na yung mga katanungan ng mga tao, sinabi ho ng mga tao, lalo na ho sa mga DDS vloggers, na baka hindi na love ng US itong si Presidente Marcos, mga kaboses. Ang mga embahador daw ho, ayon ho kay Jose Manuel Romualdez, atin po Philippine Ambassador doon sa US, mga kaboses. Ang mga ambassador po ng bawat bansa ang kumakatawan ho sa kanila mga gobyerno. Kaya ho, itong si Jose Manuel Romualdez ang mag-a-attend doon ho sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump. Sinabi rin ni Romualdez na dadalo siya bilang kinatawag ng Pilipinas, kaya kung susuriin, hindi lamang daw si Pangulong Marcos ang hindi inimbitahan, kundi lahat ho ang iba pa hong mga lider ng Estado. Kasi tinatawag ho ito, mga kaboses, na indirect invitation daw ito mula kay informal invitation pala, sorry. Informal invitation raw ho ito, mga kaboses, ni President-elect Donald Trump doon sa mga iba pa mga world leaders. Ibig sabihin, hindi ito formal, mga kaboses, ngunit
informal pati na raw ho yung imbitasyon kay Chinese President Xi Jinping. Bagamat sinabi ho ni Romualdez ito hindi formal, ang mismong ideya na inimbitahan ng leader ng China ay nagdulot ng tanong nga sa marami. May espesyal bang konsiderasyon ng Amerika para sa China? At ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas, mga kaboses? Pero sinabi ho dito sa Forbes na article, nag-decline, mga kaboses, ito nga hong China sa imbitasyon ni US President Donald Trump. Mga kaboses, hindi maikakaila ho, mga kaboses, na ang Pilipinas at Estados Unidos ay matagal na magkaalyado. Sa kabila ho nito, mga kaboses, may mga ulat na tila nagkakaroon ng pagbabago sa relasyon ng dalawang bansa, mga kaboses. Sa panayam ho kay Pangulong Marcos, ito mga nakaraang buwan, matapos po siyang makipag-usap raw kay Donald Trump, inilahan niya na pinag-usapan nila ang pagpapalakas ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Meron ng mga ganun meron ng ganitong conversation si Presidente Marcos pati si President Donald Trump. Ibig sabihin, talagang meron pang koneksyon itong US at Pilipinas. Kasi minamalisyahan lang ho natin ngayon bakit hindi inimbitahan at bakit pati ang informal invitation wala, mga kaboses. Kasi ang protocol talaga, mga kaboses, talaga mga ambasador lang yung nandun. Maliban na lang kung may informal invitation, itong si Presidente Donald Trump doon sa mga world leaders. Ano po? Katanungan ho ng mga Pilipino, ngunit ito sa mga tanang publiko kasi, ang kawalan ho ng imbitasyon kahit informal ay maaaring ituring na indikasyon na hindi raw gaanong binibigyang pansin ng Pilipinas. Ang mga ganitong impresyon raw ho, mga kaboses, kahit wala mali siya, ay maaaring magdulot ng pangamba sa taong bayan, mga kaboses. Ayon sa mga ulat, ang informal na invitation kay Xi Jinping, mga kaboses, ay lumabas mula mismo kay Trump. Sinabi nga ni Ambassador Romualdez na tumawag si Trump sa ilang leader tulad ng Pangulo ng Hungary at si Xi Jinping. Ang ganitong kilos, mga kaboses, ay maaaring bahagi lamang ng estilo ni Trump na kilala sa pagiging informal. Ano po? Baka nag-try lang itong si Donald Trump, mga kaboses, kung sino talaga yung mga talagang dadalo ng mga presidente, mga kaboses. Ngunit dapat tingnan natin ang aspeto ng diplomasya. Ang informal na invitation ay hindi nangangahulugan ng formal na relationship sa mga yun nga yung sinabi ko kanina, mga kaboses, kasi itong China talagang hindi naman talaga mabuti yung relasyon nila, itong China at US, mga kaboses. Ngunit may informal si Donald Trump na ganon, mga kaboses. Ngunit hindi yan nangangahulugan, mga kaboses, sa friendship ng China at yung Pilipinas pera na. Ano po? Hindi po ako naniniwala pera itong Pilipinas, mga kaboses, dahil kikinabang ko talaga ang US ito sa Pilipinas. Ano po? Siguro, dapat din nating tingnan nga, mga kaboses, ano po, sa katunayan, sinabi rin ni Trump na ang mga leader ho ay malaya kung nais nilang dumalo o hindi. Ano po? Pero naman ho yan. Kaya nga, kaya lang ang tanong, may implikasyon ba ito sa papilang Pilipinas sa ating rehiyon, mga kaboses? Ano po? Well, anyway, kung sinabi ni Donald Trump, mga kaboses, na malaya ang mga leader, it's up to you, no, ng mga leaders, mga world leaders, na pumunta dito sa aking inaugurasyon, siguro to test, mga kaboses, ito ngang stand ng mga magkaiba ho ng mga countries, ayun ng Pilipinas at iba pa mga countries, mga kaboses, kung kanino yung, kung sino yung para sa kanya talaga. Ano po, yung sumusuporta sa United States. Ano po, mga kaboses? Kaya nga panawagan ho natin sa gobyerno ng Pilipinas, sa ganito hong usapin, mahalaga ang wastong diplomasya ho at komunikasyon. Hindi dapat tumigil ang Administrasyong Marcos sa pagpapalakas ng relasyon sa Estados Unidos kahit pa may ganitong issue. Ano po, mga kaboses? Ang papel ho ng Pilipinas bilang matatag na aliado ng Amerika ay kailangang ipakita. Hindi lamang ho sa salita, kundi sa gawa, mga kaboses. Mga kababayan, mga kaboses, ang isyong ito ho ay isang paalala sa atin kung gaano kahalaga ang diplomasya sa pandaigdigang entablado. Sa kabila ho ng mga kontrobersya, dapat nating tandaan na ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi dapat masira ng mga usaping tulad nito, mga kaboses. Ang hamon ngayon para sa Administrasyong Marcos ay ang ipakita ho na ang Pilipinas ay hindi basta-basta may iwan, kundi isa pa rin sa malagang katuwang ng Amerika.
Kaya manatili tayong mapagmadyag mga kaboses at makialam para tiyakin na ang interes ng ating bayan ay palaging pinapahalagahan. Ano po? Mga kaboses, maraming salamat. Agwag tayong bibideo sa ating advokasya para sa patas at makatuwirang lipunan, mga kaboses. Mag-comment ko kayo sa baba. Ano po, i-comment nyo lahat yung mga insights nyo, mga kaboses, ano yung mga perspective niyo regarding sa issue na to. Ayun, ano rin yung mga iniisip nyo dyan, mga kaboses. Ano po, comment nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo ang video na to, mga kaboses, subscribe nyo ho at click the notification bell, mga kaboses, para updated po tayo at palagi po tayong nakasubaybay, mga kaboses, mga panibagong topics po nating tatalakayin ho dito sa Vox Pilipinas. Maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat and bye-bye.